Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang araw ng Sabado, mga kababayan, dito po sa bayan ng Brooks Point at sa lahat po na naaabot ng ating himpila ng 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Sa lahat po ng naaabot ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, natin po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Marichin de Los Angeles Feliciano. Ako po yung makakasama sa isang oras na balitaktakan at ito po ay may tatlong segment. Una po syempre ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Sacred Heart of Jesus High School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-31 araw ng Mayo, taong 2025. Ako po si Rica Mariel Baldomar mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Secredian News Team. Mga empleyado ng LGU Brooks Point, masayang sinalubong ang muling pagbabalik opisina ni Mayor Benedito. Mayor Benedito, pinangunahan ng pagpupulong para sa proyektong tulay ng Barangay Imulnod. Second quarter meeting ng Municipal Peace and Order Council, matagumpay na idinaos. Mga updates at programa ng Municipal Anti-Drug Abuse Council, tinalakay sa ikalawang pagpupulong. M-Peso, nanguna sa labor education para sa mga graduating students ng Palawan State University, Brooks Point Campus. Pamamahagi ng kagamitang pangkabuhayan para sa mangingisda ng bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng LGU at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Joint assessment upang tukuyin at solusyonan ng mga denuded areas sa bayan ng Brooks Point, tinalakay sa pagpupulong ng Technical Working Group. At Municipal Sports Office, inanunsyo ang pagbubukas ng 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament sa darating na Hunyo 2025 na gaganapin sa bagong event center. Mga detalye, alamin. Magbabalik ang Secredian News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, mga empleyado ng LGU Brooks Point, masayang sinalubong ang muling pagbabalik opisina ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Secredian News Reporter Penelope Adonis. Balitang Bayan. Matapos ng formal na deklarasyon ng COMELEC ng muling pagluklok kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., masigla siyang sinalubong ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa kanyang pagbabalik opisina noong Martes, Mayo 15, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ito ay naganap sa pamamagitan ng paghanda ng mga empleyado at department heads ng welcome and congratulatory surprise para kay Mayor Benedito. Sa muling pagsisimula sa trabaho ni Mayor Benedito, kanyang hinarap agad lahat ng mga bisita at mga panauing sumasangguni sa kanya dahil ilang buwan din ang kanyang iginugol sa kanyang pagkakampanya sa iba't ibang barangay. Lubos din ang pasasalamat ng punong bayan sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya.
gayon din sa lahat ng mga bumoto. At kanyang ipinangako ang mas mahusay na serbisyo at pagpapatuloy ng mga proyekto para sa mas ikauunlad ng mga mamamayan at bayan ng Brooks Point. Penelope B. Adonis, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Penelope. At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito, pinangunahan ng pagpupulong para sa proyektong tulay ng Barangay Imulnod. Para sa detalye, narito si Securian News Reporter, Princess Ella Liacuna. Balitang Bayan. Maagang nagtungo sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga opisyal ng Barangay Imulnod, mga contractors at mga kawani ng Municipal Engineering Office upang talakayin ang nalalapit na proyekto ng pagtatayo ng tulay sa Barangay Imulnod. Ang pagpupulong ay ginanap noong Lunes, Mayo 19, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso, Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr., Barangay Imulnod Captain Elegio Oblian, at mga contractors na sina Engineer Joel De Jesus, Engineer Kenneth Brian Umadhay, Engineer Roseland Mark N. Limco, at Ginoong Ridol Anthony L. Sumandal. Tinalakay sa pagpupulong ang planong pagpapatayo ng bagong tulay sa Barangay Imulnod na nasira noong Enero 2023 dahil sa epekto ng shear line. Pinayuhan ni Mayor Benedito ang Municipal Engineering Office at mga contractors na bigyang prioridad ang mga hinaing ng barangay upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente at matiyak ang kanilang kaligtasan sa araw-araw na pagtawid sa ilog. Princess Jella R. Liacuna, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Susunod, second quarter meeting ng Municipal Peace and Order Council, matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ng buong detalye sa ulat ni Securian News Reporter, Samantha Inero. Balitang Bayan. Isinagawa noong Miyerkules, ika-14 ng Mayo 2025, ang ikalawang quarterly meeting ng Municipal Peace and Order Council or MPOC ng Bayan ng Brooks Point. Ang pagpupulong ay ginanap sa conference room ng Office of the Municipal Mayor sa ikalawang palapag ng bagong municipal building sa Barangay Tubtob sa pangunguna ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Tinalakay sa pulong ang mga pangunahing usapin ukol sa kapayapaan at kaayusan sa bayan. Kabilang na ang ulat ng Brooks Point Philippine National Police na inilahad ni PNP Chief Darius L. Renondo, kung saan kanyang ibinahagi ang mga datos tungkol sa mga naitalang krimen, operasyon laban sa ilegal na droga at ilegal na pagtotroso. Nagbigay rin ng kani-kanilang updates at accomplishments ang iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime, Philippine Army, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management and Penology. Gayon din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Layunin ng naturang pagpupulong na masuri ang kasalukuyang sitwasyon sa bayan upang makapagplano at makapagsagawa ng mga hakbang na higit pang makapagpapabuti sa kaligtasan, seguridad at kaayusan ng Brooks Point para sa kapakanan ng mamamayan. Samantha B. Enero, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Samantha. Mga updates at programa ng Municipal Anti-Drug Abuse Council, tinalakay sa ikalawang pagpupulong. Sa ulat ni Securian News Reporter, Daniela Seriego. Balitang Bayan. Muling nagpulong ang Municipal Anti-Drug Abuse Council, MADAC, para sa second quarter meeting na pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kahalili ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa inisyatibo ni MADAC Focal Person Muksin H. Ibrahim III. Araw ng Miyerkules, May 14, 2025. Na ginanap sa conference room, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Sa naturang pagpupulong, isinawalat ng MADAC ang kanilang accomplishment mula first quarter ng taon, gayon din ang pag-aproba sa ilang resolution, ang pagbuo sa kanilang technical force.
Samantala, nagkaroon din ng discussion on the draft Local Anti-Drug Plan of Action LADPA para sa taong 2026 to 2028. Kabilang na ang initial planning for the Annual Investment Program o AIP 2026. Dagdag pa sa napag-usapan sa pulong ng pag-allocate ng pondo para sa Balay Silangan dahil marami pang mga kakailanganin na mga gamit para maayos ang pag-accommodate ng mga bagong enrollees. Bukod dito, hangad din ang MADAC na ang mabigyan pagsasanay sa mga livelihood businesses o projects ang mga persons who use drugs, PWUDs. Daniela Esoriego, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daniela. Samantala, M-Peso, nanguna sa labor education para sa mga graduating students ng Palawan State University, Brooks Point Campus. Narito ang ulat ni Secretariat News Reporter Penelope Adonis. Balitang Bayan! Matagumpay na isinagawa ng Municipal Public Employment and Service Office o M-Peso ang labor education para sa graduating students ng Palawan State University, Brooks Point Campus. Umaga ng Biyernes, May 23, 2025 sa Octagon Cover Gym, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, na may temang From Campus to Career, Understanding Your Role in the World of Work. Nagsimula ang programa sa isang pambungad na pananalita ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso at nasundan ito ng mensahe mula kay Palawan State University Del Sur Cluster Office of Student Affairs and Services Coordinator Wenchel O. Molianido. Sinundan naman ito ng introduction of PESO and LMI ni M-Peso staff John Paul Carandang. Sa pagpapatuloy ng programa, ibinahagi ni Maasin National High School Teacher 1, Angela Meresi Bacosa, ang paksang Self-Assessment and Understanding Career Path ni Brooks Point National High School Teacher Nikki V. Mercader, ang Exploring Career Options, at ni Ginoong Muksin H. Ibrahim III, ang Resume Writing, Interviewing Skills, and Networking and Professionalism. Sa mensahe ng M-Peso Manager Abilene M. Benedito, kanyang binati ang mga graduating students sapagkat nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang buhay estudyante. Kanya ring hiniling na ang lahat ng mga partisipante makinig ng mabuti sa mga speakers sapagkat lubhang makatutulong ito sa kanilang paghahanda sa paghahanap ng trabaho sa hinaharap. Penelope B. Adonis, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Penelope. Susunod, pamamahagi ng kagamitang pangkabuhayan para sa mga mangingisda ng bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng LGU at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Balitang hatid sa atin ni Secretariat News Reporter, Princess Ella Liacuna. Balitang Bayan! Katuwang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso bilang kinatawa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng mga kagamitang pangkabuhayan sa ilang piling mangingisda ng bayan noong Martes, Mayo 20, 2025 sa gusali ng Office of the Municipal Agriculture sa Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. 20 mangingisda mula sa barangay ng Pangobilyan, Talugon, Mambalot at Maasin ang nakatanggap ng tig-isang hook and line fishing equipment na makatutulong sa kanilang hanapbuhay. Bukod pa rito, 2 benepisyaryo mula sa Barangay Barong-Barong at Maasin ang pinagkalooban ng Yamada gasoline engine na tiyak na makakatulong sa pagpapabilis at pagpapadali ng kanilang operasyon sa dagat. Dumalo rin sa naturang aktibidad sina BFAR, PFO, OIC, Southern Palawan, Mario Basaya at OMA personnel Romeo Cahiles upang saksihan ang distribusyon at ipahayag ang patuloy na suporta ng kanilang tanggapan sa sektor ng pangisda. Pinaalalahanan naman ni Municipal Administrator Lacandaso ang mga benepisyaryo na ingatan, gamitin ng tama at panatilihing maayos ang mga pinagkaloob na kagamitan upang mas tumagal ang pakinabang nito sa kanilang hanapbuhay at tuluyang makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Aniya, ito ay isang hakbang sa pag-abot ng mas maunlad na kinabukasan para sa mga pamilyang umaasa sa biyaya ng karagatan. Princess Jella R. Liacuna, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Samantala,
joint assessment upang tukuyin at solusyonan ng mga denuded areas sa bayan ng Brooks Point, tinalakay sa pagpupulong ng Technical Working Group. Narito ang ulat ni Securidian's news reporter Samantha Enero. Balitang Bayan! Nagpulong ang Technical Working Group nitong araw ng Miyerkules, Mayo 21, 2025 sa Sangguniang Bayan Session Hall, New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, na pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Nabuo ang samahan ayon sa Executive Order No. 2025-20 kaugnay din ng Sangguniang Bayan Resolution No. 2025-44 at 2025-45 na nagsasaad ng an Executive Order creating a Technical Working Group or TWG to conduct a joint ground assessment and suitability analysis to identify denuded forest areas requiring restoration in the municipality of Brooks Point, Palawan. Ang mga kasapi ng TWG ay nagmula sa mga opisina ng Municipal Environment Natural Resources o MENRO, Community Environment and Natural Resources Office or CENRO, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Protected Areas Superintendent PASU at Protected Areas Management Office or PAMO. Gayon din ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or NDRRMO, Master and National Security Administration or MNSA, National Commission on Indigenous People or NCIP at ng iba pang ahensya na may kaugnayan sa pangangalaga ng mga natural na likas na yaman ng bayan at pangangalaga sa mga kapatid nating mga katutubo sa kabundukan. Samantala, nagpaplanong umakyat sa ilang kabundukan ang TWG na aabutin ng ilang araw upang ma-assess, ma-identify at magawa ng maayos na resolusyon ang mga nakakalbong bahagi ng kabundukan. Nang sa gayon ay hindi tuluyang masira at mapabayaan ang mga minanang kabuhayan ng mga katutubong naninirahan sa iba't ibang kabundukan ng 18 barangay ng ating bayan. Samantha B. Enero, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Samantha. At Municipal Sports Office, inanunsyo ang pagbubukas ng 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament sa darating na Hunyo 2025 na gaganapin sa bagong event center. Mga detalye, alamin. Sa ulat ni Securidian News Reporter Daniela Sariego. Balitang Bayan! Inanunsyo ng Municipal Sports Office sa kanilang opisyal na Facebook page noong Lunes, May 19, 2025 na muling isasagawa sa ika-4 na pagkakataon ng Mayor's Cup Open Basketball Tournament sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Gaganapin ito sa bagong Brooks Point Event Center sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan mula Hunyo 12 hanggang Hunyo 24, 2025. Kasama sa anunsyo ang paglalathalas ng mga nagsisilakihang premyo. Premyo sa lapi para sa mga magwawagi. 200,000 pesos para sa third runner-up, 300,000 pesos para sa second runner-up, 400,000 pesos para sa first runner-up, at 600,000 pesos para sa kampiyon. Magkakaroon din ng consolation prizes para sa iba pang mga kalahok ng patimpala. Ang Open Basketball Tournament ay bukas sa lahat ng nais lumahok anuman ang edad o karanasan. Bilang bahagi ng layunin ng lokal na pamahalaan na maisulong ang sportsmanship at camaraderie sa komunidad. Daniela S. Sariego, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daniela. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Rica Mariel Baldomar. Kami po muli ang Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated o ang Securidian News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat Sacred Heart of Jesus High School News Team. Gayon din po sa inyong school principal, sa inyong mga magulang at of course mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Diyan lamang po kayo dahil pagkalipas lamang po ng ilang paalala ay darako na po tayo sa Talakayang Bayan. Talakayang Bayan!
Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Muli po tayo nagbabalik sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat at nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa. At this point of time ay mapalad tayong makapanayam ang isa sa pinakamahusay po sa larangan ng paglilingkod sa publiko, dito po sa bayan ng Brooks Point. At sila po ay napakalaki ng ambag po sa pananatili ng public safety at of course sa kanilang mga ginagampanang tungkulin ay masasabi kong ito ay malaking ambag din sa pagkatao ng bawat isa po dahil kakibat ng kanilang obligasyon ay ang paghubog sa personalidad ng mga PDLs. And mga kababayan, alam kong magiging maganda po ang ating talakayan sa umagang ito dahil makakapanayam natin ang Jail Warden, Jail Inspector Ian Paul Iranyada, tama ba sir? Yes. Ng BJMP Brooks Point. Sir, kamusta po kayo? Okay naman po ma'am, and first of all, nagpapasalamat po kami sa inyo po ma'am sa pag-imbita po sa amin dito sa inyong palatuntunan po. At least po sa aming paraan, na ganitong paraan po mapapatid po namin sa mga nakikinig po sa inyo dito sa bayan ng Brooks Point kung ano po ba mga programa po natin at mga pulisiya po natin dito po sa ating Brooks Point District Jail. Also po yung ating mga palatuntunan sa ating mga policies po, sa ating mga lalo po yung mga may kaanak po dito sa loob na malaman po nila na maayos po ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay po dito sa loob ng ating district jail po. Ayan, napakahalaga mga kababayan na malaman natin na hindi palibhasa PDL or person deprived of liberty po ang ating mga kapatid or kababayan na kasalukuyan po na naka-lodge. Pwede ba tawagin naka-lodge, sir? Yes po, parang ganun po. Ay meron pa rin po silang karapatan, of course, at alam ko nga sa ating mga kababayan na may mga kaanak sa loob po ng BJMP ay napakahalaga pong malaman natin kung ano na po ang kasalukuyang sitwasyon. Sir, hindi na natin patatagalin pa para po sa unang katanungan, kamusta po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology dito po sa ating bayan? Yes po, napakaganda po ng ating district jail po ngayon dito. Actually po, tuloy-tuloy po ang mga programa binibigay po natin sa kanila. At yung ating pong mga polisiya, tuloy-tuloy rin po yung ating pinapa-implement sa kanila para ma-ensure po natin yung safety ng ating mga PDL and also yung mga personnel po natin sa loob ng ating jail facility. Also din po, hindi lang po yung safety din po nila kasi meron po tayong mga stakeholders na tinatawag po na bumibisita sa ating mga PDL, not only the families po nila, also yung mga service providers po natin na tuloy-tuloy po ang pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga persons deprived of liberty. So, ngayon po, talaga pong tuloy-tuloy po ini-improve pa po natin. Sabi ko nga po, ang security po ng ating jail facility is very dynamic. So, kailangan po natin continuous na ini-improve po para ma-ensure po natin ang safety po ng ating buong community po. Ayan. Sir, pwede nyo bang ma-share sa amin kung ilan na po ang bilang o total numbers po ng PDLs po ngayon? Yes po, as of now po, meron tayong 305 PDLs po. Ito po ay galing po sa iba't ibang bayan po dito sa Southern Palawan po, not only on Brooks Point po. Pero halos po, kinikater po ng ating Brooks Point District Jail po is half of the Southern Palawan po na mga bayan po dito na kung saan po ang kanilang mga kaso po ay hearing po sa Regional Trial Court po na nandito po sa bayan ng Brooks Point. Ayan. Dahil meron na tayong RTC 165 dito po sa bayan ng Brooks Point at meron dumami din po ang bilang ng mga PDLs na naka-lodge po dito sa PJMP ng bayan ng Brooks Point. Sir, sa dami po nila, paano nyo po sila pinamamahalaan? Yes po. Buti nga po at mapalad po tayo ng ating facility po dito ay malaki po. So, hindi pa po natin makikitang overcrowded po ang ating mga facility po dito. Although we have a standard po na sinusunod
sa UN standard po na 4.3 square meters per PDL po. Doon po sa criteria po na overcrowded po tayo. Pero pag makikita niyo po yung reality po at punta tayo sa facility po natin, is not ganun pong overcrowded na like nakikita po natin sa mga other jails na maliliit po na sobrang laki po ng jail population. So sa atin po normally, maas po ang mga lagay po ng ating mga PDL po. And also nga po makikita po natin na kumbaga malamig pa o presko pa po sila sa loob po. Yes po. And so, baka mas gustuhin pa nilang mag-stay dyan, sir, ano? Kasi libre pagkain, libre tulugan. Libre kuryente. Libre kuryente. Ayan, malalaman natin mga kababayan sa mga susunod pang katanungan. Ano po, kung ano yung mga benepisyo nilang natatanggap habang sila po ay naka-lodge dito sa, ano bang tamang term, sir? Actually po sa amin is nakakumit po. Ay, nakakumit. Yes, okay. Po. Pero actually po, masabi po natin sa long term, kung pwede nga po sana, sabi ko nga, ang ating jail facility is like learning institution na nga po siya. So, it's like a old term na po yung nakakumit. Like, temporarily detained or yun po. Detained po sa atin. Yun po yung mas ginagamit na po ng ating term po, detained. Opo, ang sarap ng buhay nila, but of course hindi natin ni-encourage yung ating mga tagapakinig po at tagapanood na magkasala para ma-detain ano po. Sir, ano po ang mga programa ninyo para po sa mga PDLs na makakatulong po para sa kanilang rehabilitation? Yes po, marami po tayong mga ang ano po dyan is one of the major programs po na ginagawa natin or major behavior shaping tools po natin na ginibigay po talaga nila. Kung maririnig po yung Therapeutic Community Modality Program po or tinatawag po natin. Pag nakirinig na po natin sa kanila sa ating mga PDL po, yung TCMP. So, it's a behavior shaping tools po na kung saan po dito po konti-konti po natin binabago yung pag-ugali po ng ating mga PDL. Kaya nga sabi ko po, ang ating jail facility is like a learning institution po. Tinuturuan po natin sila how they embrace yung magbago yung kanilang behavior po. Yan po, ang TCMP po, marami pa po yung branches. So, diyan po niyo makikita yung education, livelihood, health service, even the housekeeping na makikita po natin yan po doon. And also, marami pa po doon. Marami pong tasking ang ating PDL at may sarili-sarilang tasking na po doon sa TCMP na ginagampanan po nila dyan. And also, yung pinakamaganda po dyan is yung ginagawa po nila every morning, na morning meeting po tinatawag natin na kung saan po doon po nagkakaroon ng psychosocial intervention or psychosocial interaction po ng ating mga PDL para doon po yung ma-release po nila kung ano po yung iniisip nila and also doon po nagkakaroon ng a sort of counseling. Iba pa po, meron po tayong tinatawag na individual counseling po sa ating mga persons deprived of liberty. So, sabi ko nga po, marami pong branches po yung TCMP na po yan. And this is parang generalize natin na it's a more on mental and behavior development po ng ating PDL. Aside pa po doon sa ating mga pwedeng sabihin na livelihood, education po, ginagawa din po natin kasi actually, meron tayong mga testimony po dyan na bas po, hindi po sila nakapag-aral pero dahil po na-detain po sila dito sa atin sa BJMP, temporary na-detain po, nakapag-aral po sila and up to senior high school po, nakikita na po tayo dyan. And then kinokonti-konti po natin yan. And we are moving forward to attain at least magkaroon tayong tertiary po dyan na may offer po natin sa mga PDL habang nakadetain po sila, tuloy-tuloy po yung pag-aaral po nila. Opo. Yes po. So, sabi nga po natin, it's like a building block po talaga ng community is education po natin. So, ganun po rin natin binibigay po sa mga PDL natin para pagbalik po nila sa ating society is prepared sila at makakasabay po sila. Although na-delay po sila dahil na-detain po sila, pero makakasabay po sila sa community natin. Kasi nga po, binibigyan pa rin po natin kung ano meron po sa labas. Pag nakalaya sila, yes, at least, po, kumbaga, pwede nilang i-normalize ulit yung buhay nila, makapag-start ng bagong buhay. Pero sa part nyo, sir, grabe, kasi hindi biro yung mansuhin mo yung isang tao, in-nurture mo, yung kanyang pagkatao. Kasi sabi nga, kapag ang isang puno daw ng bayabas, dapat bata pa lamang, ituwid mo na dahil pag malaki na ang hirap na nitong ituwid. Pero sa part ninyo, kami bilang magulang, para rin kayong magulang sa napakaraming, nasa 300 plus na PDLs.
And hindi birong task yun. Yes po. And biruin mo, pati yung pag-aaral pala nila. No? Yes po. Po natin. Ayan. Sir, paano po nakikipag-ugnayan ang BJMP sa lokal na komunidad para po sa mga kapakanan ng PDL? Yes po. At po, isa pong maganda po natin yan is yung sa community social engagement po natin. Yan po sinasabi ko nga po, may mga stakeholders po tayo, mga service providers po tayong tinatawag. Yan po yung mga non-government organizations po na lumalapit na po sa atin. Pumapasok po sa atin, lalo na po sa interfaith section. Kasi alam po naman natin, malaking bagay po ang interfaith sa pagbabago ng isang tao. Spiritual ba yun, sir? Yes po, more on spiritual. Yan po, meron tayo pumapasok na po dyan yung ating mga Christians, Catholics, even encourage po natin yung ating mga brother Muslim po na ngayon po nakapag-practice na rin po ng faith po nila sa loob every Friday po. Then, and we encourage also other interfaith or mga religious service provider na we can accommodate po din para at least po yung other denominations we can offer them kung ano pa po yung ano nila na may bigyan natin. Alam mo naman po natin na napaka-importante po. Pero syempre din po, nandun pa rin po yung restrictions natin na they are their free will to choose what denomination they want to belong. So, yun pa rin po yung inaano po natin. Kung saan po sila gustong sumanib po sa mga religion. Alam po naman natin, isa lang naman sinusunod po natin. Opo. Yes po. Ayan. Ito sir, ako alam ko naman on my opinion. Alam ko naman na kayo po ay talagang mahusay at ginagawa nyo yung part ninyo para maging effective po yung mga programs. But then, gusto ko pa rin siyang itanong on your part po kung papaano nyo po natitiyak na efektibo po yung mga programa para po sa kanila. Maaari nyo po ba kaming bigyan ng ilang halimbawa na gawaing pinapatupad po sa inyong facility? Yes po, actually po yung mga epektibo naman po yung ating mga programa po, not only in the internal operation po natin, even the outside operations po natin. So first po sa internal po natin, wala po tayo makikita at manifest naman po natin na for this last year and this coming quarters, we don't have any jail disturbance po sa ating jail. So, zero incident po tayo na malaking bagay po na we are holding like 300 persons na zero incident po tayo sa mga po. So, yun po, isang epektibo po ng pamamaraan na nawagampanan po ng Brooks Point District Jail po yung security aspect po ng ating security aspect po ng ating jail facility. Also, yung sinasabi po namin na welfare development, yun nga po yung mga development activities po. So, makikita po natin naman ang ating mga personnel po na in charge of welfare development is multi-awarded po for this year, for last year and this coming quarters po. And also, possibly this coming quarters po and rating quarter po. So, ayan po makikita po natin. And also makikita rin po natin through the manifestation and testimony po ng mga lumaya po natin PDL na maganda po talaga yung So, but sabi ko nga, not all we can capture na mapagbago po natin. Pero hopefully po na mas great po yung number na pagbago. Kasi pero meron pa rin po tayo, although it's not official, but meron pa rin po tayo na determine na parang bumabalik po sa kanilang sa kanilang mga dating gawi po. So, yun nga po as a type of reintegration program and visiting the former PDLs po. Kaya nga po yan po yung isa nating gustong ilapit or gusto nating i-establish po dito sa bayan ng Brooks Point na kung saan po pwede po natin dalawin yung mga dati po natin, yung mga former PDLs po natin to check on their status, ano po ba ang kanilang buhay at saka ano po yung pwedeng ibigay po ng lokal na pamahalaan po ng Brooks Point para sa kanila po. Alam po natin, pag lumaya ka po dito po sa facility, medyo mahirapan ka po mag-adjust. So yun po magandang gawin po natin na magkaroon po tayo ng reintegration program po sa kanila kung saan po alalayan po natin sila hanggang kaya po nilang tumayo na at ma-ensure po natin na hindi na sila gagawa or babalik sa gusto nilang gawin or dati nilang gawin po. Ayan, agree ako dyan, sir. And gusto ko lang din i-share mga kababayan na one time po nagkaroon tayo ng parang video clip lang na interview. Testimony po. Umiiyak yung isang PDL na kinukuha namin ng interview. Tungkol yun sa sir, sa TESDA, yes po. Na gumraduate sila. Nakaka-touch kasi nga,
yung excited na silang lumaya, excited silang i-exercise yung mga natutunan nila na pagbabago sa kanilang buhay at yung pagpapasalamat din nila na nakagraduate sila sa sa NC2, I think, Yes po, ng TESDA. TESDA po. Actually, it's NC2 on masonry po ang i-offer natin. Yan po yung mga gandang programa din po ng mga national government natin through the facilitation po ng local government natin na magkaroon po tayo ng mga ganyang skills training po na accredited po talaga ng TESDA. Sana po. Yan po, sabi ko nga po, isa rin po maganda natin gawin po sa reintegration program yan is kung ano po yung skills na nahasa ng ating mga PDL sa loob ay magkaroon tayo ng coordination sa PESO to employ them na para at least po we're not burning out our funds but helping them na makatayo pa rin at na minimal cost po. So yun na nakikita natin na maganda rin pong interventions para sa mga PDLs po natin. So yun po, magagamit po natin na malaki pong bagay ito sa mga PDL po natin. Lalo po pag lumaya po sila. Sir, kung kami ang titingin, lalo na katulad nga po ng sinabi ko kanina, sa loob po ng labis isang taong panunungkulan ay parang napakadali sa inyo, multi-awarded at marami pong mga magagandang testimony. But then, ano po ang pangunahing mga hamon or challenges sa inyo bilang warden? Paano po ito kinakaharap or ino-overcome? Yes po, alam mo naman natin dito po sa atin sa gobyerno, we have a scarce resources po. So yun po, kailangan talaga po natin, we need to collaboration, connect to other government agencies, non-government agencies, civic organizations, para lang po ma-fulfill ko ano po yung hinihingi ng ating mga PDL para po ma-reform po sila. Kasi sabi ko, it is not just BJMP, is not just the LGU, but it's a dapat whole community approach po ang gagawin natin. Kasi nga po hanggang sa dulo po sana, doon pong community ay siyang yayakap po sa mga PDL natin at hindi po gagawing stigmatized po na dahil sila dating former PDL is hindi tatanggapin ng society. But cause mas tatanggapin ay paparamdam sa kanila. Importante sila para hindi na rin po sila magkaroon ng stigma na hindi na sila magbabago kasi ayaw silang tanggapin ng ng society. Pero parang magre-rebelde. Magre-rebelde. Pero kung papakita po natin sa community na tinatanggap po natin sila, hindi po natin sinusuka sila. So, mataas ang possibility na marirealize na kailangan ko na magbago at kailangan ko maging productive member of society po. Ayan. And ito po, kalimitang tanong po ito ng ating mga kababayan na nais bumisita dyan po sa inyong sa facility, lalo na po sa mga PDL. Pwede po bang ma-share nyo sa amin kung ano po yung mga patakaran po sa pagbisita po ng mga kaanak? Yes po, yan po. Maganda nga po yan. Masabi ulit po namin kasi po marami po tayong hindi po tumatama si schedule po ang ating kanal. Pero sabi ko nga po, nakakaano rin po sa ating damdamin na naghihintay po ng matagal. Ngunit ito po ay isang polisiya po. Para hindi rin po masagasaan yung iba pong programa na piniplement po natin sa ating mga PDLs po. So sabi ko nga po, Monday and Friday po, wala po tayong visitation po dyan sa ating mga PDL po. Whole day po yon. Then sa Tuesday, Wednesday, Thursday po, nag-i-start po yan ng 1:00 hanggang 5:00 po. So, yun po ang ating visitation. So, sana po makarating. At sa weekends po, Sabado at saka Linggo po, ay 8:00 hanggang 5:00 po ang ating PDL visitation po. Then po, sana po makabisit din po sila sa ating sa ating page po, Facebook page po, para makita rin po kung ano yung mga dapat na kasuotan ng gamitin. So sana po mga formal po ang ating kasuotan or maayos po kasi po meron po tayong mga dress code na sinusunod. Lalo na po yung hindi po pagsusuot ay wag po magsusuot ng dilaw po. Kasi po baka hindi na po makalabas. So yun po, hindi po natin na-allow po. Then ang isa pa po is yung mga revealing po revealing po. So tulad po ng isang ahensya ng na opisina po, ang pagdalo po natin sa ating mga PDL dapat po maayos po ang pananamit po natin. Yun po. Ayan. O, ingat po ha, pagka papasok o dadalaw, wag po tayong magsusuot ng dilaw, baka hindi na tayo makalabas, baka mapasama tayo sa dilaw. Po. Ayan.
Ayan. At formal po na kasuotan ang dapat na isuot. Maaari niyo po ba kaming bahaginan, sir, ng ilan pong mga karapatan ng PDLs at paano po natin natitiyak na sa BGMP Brooks Point ay naipapatupad po ang mga karapatan nila? Yes po. Sabi ko nga po, ang karapatan po ng PDL ay yun na L lang po ang nawala. Ano po ba yung persons deprived of liberty po? Liberty lang po o kalayaan po nilang gumalaw ang ating inalis. Pero yung iba po na kalayaan, iba pong karapatan na binigay po sa atin ng konstitusyon ay nandoon po. Kaya nga po sinabi ko po, ating pag-aaral po, binibigay po. Ang livelihood po, tinitrain po natin sila, binibigay po natin sila ng ALS, so skills enhancement po. And also po, ba't sila pinoprovide po ng ating gobyerno po ng 3 meals, water, electric. So talaga pong binibigay po sa kanila is, sabi ko nga po, ang PDL po natin is liberty lang po ang inalis po nila. At lahat po ipinoprovide na po ng ating government sa kanila po. Na while detained po sila sa atin ay ini-improve pa rin po natin. Kahit ang karapatang pagboto, sir? Yes po. Yung po, last election po, magandang actually po, it's a milestone for our PDLs po kasi po matagal po sila hindi nakaboto sa local election po na kung saan ay makapaghalal po ng kanilang lokal na opisyalis po. So ngayon po nakaboto na po sila at nakabalik na po na makaboto po sila sa lokal na opisyalis at sa mga national po. Ayan. Ako, maraming salamat, sir. At least, nakikita natin mga kababayan na talagang pagka sa loob po ng dati, ang tawag ay piitan, hindi po sila ganun sabihin natin na nawala yung kanilang karapatan dahil still po, nandoon pa rin ang lahat ng karapatan maliban po sa liberty o yung kalayaan po. Anyway, yun ay pagtutuwid lamang din sa maling nagawa. At sir, sa mga in case naman po na mayroong mga reklamo ang preso o yung mga kamag-anak po nung mga PDLs, pwede nyo ba kaming sharean kung paano po yung proseso nito? Yes po, meron po tayo, actually po, meron po tayong hotline po na kung saan po, dito po makikita po natin sa Brooks Point District Jail page po yung ating mga hotlines po na kung saan po pwede po sila mag-lodge po ng ating mga reklamo. Also din po, ang aking opisina po ay bukas po sa pagtanggap po ng mga reklamo at talaga pong even po yung ating mga PDL po doon or mga kapamanak ng PDL po kinakausap po natin. Tinatanong din po natin sila kung may ano pa po yung kanilang suggestion o komento sa mga serbisyo po para sabi ko nga po, tayo po sa gobyerno ay hindi po tayo pwede mag-stagnant sa ating programa. Kundi po lagi tayo dapat nag-i-improve at mas mapapabuti at mapapadali po ang ating mga serbisyo para po makabot sa lahat po ng ating mga siniservisyon po. Ayan. Regarding naman, sir, sa kalusugan, of course, syempre, nandyan sila at nakaditine. Paano nyo po dinidil yung pangangailangan po sa kalusugan po ng mga PDLs? Ayan po. First of all po, nagpapasalamat po ako sa ating mga medical providers po. Unang-una na po yung ating mga ministry in prison po na nagpumupunta po dyan ang mga medical workers po. And also po ang ating municipal health office po na pumupunta din po sa atin at binibigyan tulong po tayo. Yes po, nagagampanan po lahat ang mga pangangailangan po. Although hindi po namin kayang ibigay po lahat. Lalo na po ang ating mga gamot kasi nga po, we are very constrained po sa atin. Although may tinutulong po, malaki din po natutulong natin local government to supply medicines po sa ating mga PDR. So talaga po hindi natin kaya po i-provide lahat. Kaya we are appealing also to other stakeholders na gusto pong tumulong sa atin. And also the family po ng ating mga PDL na hindi po namin kaya. Although hanggang sa kaya po namin ibigay po yung mga medicines ng ating mga kaanak, binibigay po namin pero may time talaga po na nawawalan po talaga. Pero well assured po na ating mga PDL po is tinitingnan po natin ang health. Meron po tayo, gladly, we have 3 nurses po na naka-assign sa ating district jail po. So, to cater the health po ng ating and to check the health po ng ating So, yan po, para may paliwanag ko na rin po, yan po, meron po tayo kasing tinatawag na mga critical illness po. Hindi po natin basta kayang gampanan po. So, ang ating jail facility po is wala po tayong
in-house na doktor. So, kaya po nangyayari po talaga na tumatawag po kami sa pamilya kung kailangan namin ilabas po or idalhin po namin sa hospital yung kanilang kaanak po. So, yun pong ating mga ginagawa po kung hindi na po natin kaya ng gampanan yung medical intervention po sa loob ng jail po. Katulad na lamang po nung halimbawa COVID-19, paano naman po or ano po yung mga ginagawa niyong hakbang para po mas malinaw po sa kaalaman po or kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, ano po yung mga ginagawang hakbang para po maiwasan yung pagkalat ng mga ganitong sakit, especially ngayon, yung init, sobra po. Yan po, maganda nga po yan. Actually po, hindi lang mo naman po COVID-19 and dati pa naman po ginagawa na po natin yan. Nag-strengthen lang po tayo sa COVID-19, yung advent po ng COVID-19. Pero sa mga communicable disease po natin, nagkakaroon po tayo ng isolation po. Lalo na po pagkita po natin sa x-ray po nila upon commitment po sa atin, meron pong TB or positive po sa TB. So, hinihiwalay po natin yan para maiwasan na po natin ang pagkalat po ng TB. Sabi ko nga po, napakahirap po i-address yung issue po ng TB sa loob ng mga jail facility kasi nga po, ayan po talaga nagkakasalamuha po sila. Yung sa mga utensils po nagkakasalamuha sila. Pero we're trying our best talagang ma-eradicate po ang TB po sa ano. So, ngayon po, wala naman po tayong ganong kalalang TB case po dyan. Although meron po tayong nagsusustainance po ng gamot, pero patapos na rin po naman sila. So, ang ano lang po namin is yung mga bagong commit po namin, once makita mo namin positive, ina-isolate namin. And then, through the help po ng ating DOH and the MHO po, ine-enroll po natin sila sa TB DOTS po. So, para po mabigyan po ng kaukulang TB meds po ang ating mga PDL na meron pong positive sa TB. Ayan, opo, maraming salamat sir. At least alam natin dahil medyo delikado po kung Yes po. alam natin kung paano po yung mga ginagawang hakbang at program po ng BJMP upang at least hindi tayo masyadong mabahala lalo na medyo congested ng konti po sa dami ng ating mga detainee. Tungkol naman sir sa kabuhayan, meron bang mga programang pangkabuhayan para po sa PDL? Yes po, makikita po natin to. Meron po tayong, una po, ipropromote ko muna po yung BJMP Brooks Point District Jail Livelihood Products. So, yun po, meron po tayong page. Pwede po tayo mag-order po doon ng different handicraft po nila na makikita po natin. Very unique po yung mga handicrafts po nila at maganda po yung gawa. So yan po, isa po sa mga programa po natin yan is nagtatag po tayo ng livelihood po and also nagkaroon din po tayo ng binuo din po natin yung parang association po under DOLE ng mga livelihood product na po. So para po yung mga tulong din po ng ating ng national government po natin, makahingi din po tayo ng assistance. Also din po sa local government po natin para ma-enhance po natin yung livelihood product ng ating mga PDL. Sabi ko nga po, kulang pa po yun. Pwede pa po tayo, may mga other skills pa po tayo na pwedeng i-hone po sa ating mga PDL po na willing din po sila. Sabi ko, ang dami po, yung ating PDL po or yung ating facility po, para isang barangay siya. Sabi ko, ang daming pwede pong maraming skills na pwede nating i-culture para maging paglabas po nila, magamit po nila at And then also, ma-practice po nila sa jail facility habang nandun pa po sila at mapagkakitaan po nila as way of earnings po nila. Ayan. So, para makatulong tayo mga kababayan, mag-order na tayo ng mga handicrafts. Opo. Meron po ba kayong iba pang plano bago po matapos ang taong 2025 na pwede nyo pong i-share po sa ating mga kababayan? Baka sakaling makatulong ang ating mga tagapakinig sa mga programa. First of all po, ang isa ko sana gusto matapos po, bago matapos po itong taon po ng 2025 is may strengthen po yung ating reintegration program po. Kasi po, di ba po makikita po natin sa ating mga other programs po na ating gobyerno is meron tayong aftercare program. So, yun din po sana natin gusto namin establish po dito sa bayan ng Brooks Point na magkaroon po ng aftercare program po yung mga PDL po natin na makakalaya po na maya din po at magkaroon tayo ng monitoring po sa kanila kung ano po ba ang kalagayan nila through collaboration po ng LGU, national government and BJMP and other government po at civic organization po na mabigyan po natin ng
kumbaga temporary alalay po sa ating mga PDS na lumaya po na makasabay po muna hanggang sa tuluyan na po sila makaahon po sa society. So, maging tuloy-tuloy na po para maiwasan din po natin yung kanilang pagbalik sa dating gawin po nila. Ayan, ako Sir Paul, napakarami pa nating dapat pag-usapan at napakasarap makipagkwentuhan dahil pati ako marami rin pong natututunan, pero dahil sa limitado po ang ating oras, ibibigay ko po sa inyong pagkakataon, baka po may mga karagdagan pa po kayo. Ayun po, actually po, nananawagan po ako sa lahat ng mga pwede pa pong tumulong, pwede po kayo sumadya sa aming opisina po, para po kung ano po yung pwede nyo pong maitulong sa ating mga PDS. Sabi ko nga po, kailangan po natin sila. At wag po natin silang bigyan ng stigma or mas ano po ba, itaboy. Because gawin po natin is tulungan po natin sila makabangon para maging isang katulad ng isang society na lahat po tayo sabay-sabay nag-grow on lumalago po na wala po natin na iiwan. So, on that aspect po is pwede po natin matin yung sinasabi natin na lasting peace and safer community po. Ayan. Maraming salamat po, Sir Paul Brian, Jail Warden, Jail Inspector Brian Ian Paul A. Ranyada. Sir, maraming salamat. Paiksiin ko na lang, Sir Paul. Maraming salamat po sa inyong oras at of course, alam kong hindi po itong huli. Marami pa po tayong pag-uusapan pa sa mga susunod na pagkakataon. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Muli po tayo nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at ngayon po ay nasa ikatlong segment na po tayo, ang Serbisyong Bayan. Para po sa ating Serbisyong Bayan, eto po, may big cash prizes await ang pinaka-aabangang 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament ay muling magbabalik. Nako, kapanapanabik po, lalo na po sa mga kababayan natin na talagang napakahilig sa sports po ng basketball. June 12 to 24, 2025 Brooks Point Event Center. Nako po, talagang napakaganda na po ng ating lugar na pagdarausan ng Mayor's or 4th Mayor's Cup. At ito po ang ating event center na talagang mas malaki, mas maganda. Ano po? Kaya inaanyayahan po kayo na manood po. This is Government Complex dito po sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang premyong hindi pangkaraniwan, champion po, 600,000 pesos. Nako, talaga naman mga kababayan, tumataginting na 600,000 piso po ang champion. Ano po ang kanilang makakamit? At ang sa first runner-up naman ay 400,000 pesos. Sa third runner-up, 300,000 pesos. Second runner-up is 300,000 pesos. At third runner-up is 200 pesos plus consolation prizes po. Limited to 8 teams only. Local and import players are welcome. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-register and inquiries, just contact ang ating Municipal Administrator, Sir Edgar P. Lacandazo, sa kanyang cellphone number 0917-580-5232. Ulitin ko po, 0917-580-5232.
5232. Dito po sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Siyempre po. Pwede rin po sa ating Municipal Sports Coordinator, Sir Benedict T. Moranya, 0917-320-2308. Or pwede nyo pong i-check sa page ng Municipal Information page ang mga numero po na pwede nyo pong i-contactin at for your inquiries. Alright mga kababayan, sa mga nagnanais pong lumahok dahil napakalaking papremyo po ang nag-aantay na tiyak po na kagigiliwang panoorin ng ating mga kababayan, sali na po kayo. Ano po? And for Baragatan at ngayon po ay napapanahon. Ano po? Ito po ang mga schedule of activities at ngayon po ay napapanahon ang pagdaraos ng Baragatan 2025 sa Palawan Festivities or Festival. Ano po? Ito po ang mga schedule of activities for June 20 or June 5 Baragatan Inter-LGU Basketball Tournament. Alas 8 po yan sa PGP Convention Center. At sa June 6 to 8, futsal tournament. Ayan po, ay alas 9 ng umaga sa PGP Convention. At sa June 6 naman po, Blessing of Boats and Baragatan Festival soft opening. Alas 4 po ng hapon sa Capitol Compound. At sa June 6, 2023, meron pong gaganaping IP Tribal Village. Alas 9 po ng umaga sa Capitol Compound din. At syempre po ang LGU Trade Fair, 9 o'clock din po ng umaga, Capitol Compound also. Karainan sa Dalan. Ito po ay alas 4 ng hapon sa Fernandez Street. At meriendahan sa Baragatan, alas 9 po ng umaga sa Capitol Compound. Halamanan sa Baragatan, gusto kong pumunta rito kasi may halamanan. Garden Show, 9 o'clock po sa Capitol Compound. At Private Trade Fair, alas 9 po ng umaga sa Capitol Compound. Another sa June 6 to 23, Palawan Souvenir Trade Fair, alas 9 po ng umaga sa Capitol Compound pa rin po. Arts Exhibit, 9 o'clock po ng umaga sa Lobby Legislative Building. Sa painting contest naman po, alas 9 ng umaga, Capitol Compound. Sa Radyo Baragatan, 9 o'clock ng umaga, Capitol Compound. Concert at the Park. Ayun, saya ito Alas 6 po ng hapon sa Fernandez Street. At sa June 7 to 8, Evening with Classics. Alas 6 po ng gabi sa VJR Hall. At sa June 9 to 12, Volleyball Tournament. Alas 9 po ng umaga sa PGP Convention Center. At sa June 9 to 13, Table Tennis Tournament. Alas 9 po ng umaga. Sa June 11 naman po, may RDC Mimaropa Special Committee for Culture second semester meeting. Alauna po ng hapon sa VJR Hall. At sa June 12, Drum and Lyre Competition. Alauna po sa PGP Convention Center. At of course, ang pinakaabangan ng lahat, ang Mutya ng Palawan Press Presentation. Presentation pa lang po yan. Sashing sa yan po ay sa SM Mall, alas 2 po ng hapon. And sa June 13 naman po, mesa sa pasasalamat at pagkakaisa, alas 8 po ng umaga sa Gazebo. Baragatan Festival Grand Opening Program, alas 12 po ng tanghali sa PGP Convention Center. Parada ng mga Palawenyo, alauna po sa corner ng Rojas Rizal Avenue Capitol. Float Competition sa Rojas Rizal Avenue Capitol naman po, alauna ng hapon. Alauna din po ng hapon sa Pantiguan sa Dalan. Ito po ay sa Rojas Rizal Avenue Capitol. At sa Sponsors Night, alas 8 po ng gabi, PGP Convention Center. June 13 to 23, Feel It, Reel It, Reels Competition. Sa mga gusto pong sumali sa mga Reels, at sa mga nagnanais pong sumali, pwede nyo pong i-check, of course, ang Municipal Information page
At dyan po ang link ng Baragatan Festival para po sa mga mahihilig dyan na mag-reels. Ito na po ang yung pagkakataon upang pagkakitaan yan at upang magkaroon ng pangalan sa larangan ng reels. Selfie na groupie pa. June 14 po, Isla Pelicula Film Festival. Ito po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon sa VJR Hall. Sponsors Night, San Miguel Beer. 7 o'clock po sa PGP Convention Center. At sa June 14 to 15, ML Tournament. Alas 9 po ng umaga sa Gazebo. At lawn tennis naman po, alas 9 rin ng umaga sa Karawatan Tennis Court. Ayan po mga kababayan, ang ilan sa mga excitement. Uy, may karugtong pa pala. Oo nga. Dragon Boat Exhibition pala, masaya rin ito sa Puerto Princesa Bay. June 15 po yan. And June 16 naman, Search for Lolo King and Lola Queen. Oh, saya nito. Alas 6 po ng hapon sa PGP Convention Center. At June 16 to 17, Second Tripartite Conference for Cooperatives. Alas 8 po sa VGR Hall. Baragatan Veterinary Aid Convention, alas 8 po ng umaga. At sa June 16 to 20 naman, para Butilan Boxing Tournament. Ito sa mga mahihilig mag-boxing at gustong maging Manny Pacquiao, kayo po ay welcome na sumali. Alas 8 po yan sa Gazebo. And sa June 17, Henyo Palawenyo, alas 9 po sa NCC Convention Hall. Gabi ang Kulturang Palawenyo, alas 6 po ng hapon, PGP Convention Center. Gabi ng Kulturang Pilipino, alas 8 naman po sa PGP Convention Center. At of course, sa June 18, Araw ng mga Batang Anghel, alas 9 po ng umaga sa SM Mall at sa Rautan sa Panlalawikang Piitan. Alright, mutya ng Palawan 2025. Ito po ay isa sa palaging inaabangan. June 12 press presentation po yan sa SM City Mall, Puerto Princesa City. At June 20, preliminary competition, alas 7 po sa PGP Convention Center. At June 22, mga kababayan, mutya ng Palawan Grand Coronation Night, alas 7 po ng gabi sa PGP Convention Center. Yan po ang ilan sa mga mahalagang kaganapan ngayon pong pagdiriwang ng Baragatan Festival sa Palawan 2025. Tandaan po, ngayon June 22 po ang gaganapin ang Grand Coronation Night ng mutya ng Palawan sa nakaakibat po ng pagdiriwang ng Baragatan. At syempre, kaakibat po at kasabay po ng pagdiriwang ng Baragatan Festival ay magdaraos din po tayo ng Foundation Day dito po sa bayan ng Brooks Point ngayong buwan ng Hunyo. Of course, gaganapin po yan. Ang pinaka-foundation po natin ay June 28. Makiisa po at makisaya sa ating pagdiriwang na alam ko po na masisiyahan po ang ating mga kababayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po nagtatapos ang ating isang oras na programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ang programang suma sa inyo tuwing araw po ng Sabado na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at syempre sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary-June de Los Angeles Feliciano. At 10 ng kumakatawan sa Municipal Information Page at sa lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, Ma'am Deborah Faith C. Malakaw, ako po, Maria Allen Galicia Archie, ang inyong nakasama. Isang mapagpalang araw po ng Sabado.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.